Intertropical Convergence Zone at Extension Equatorial Trough magpapaulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at Southern Mindanao. Pero nalalabi pa rin ang bansa, patuloy pa rin makakaranas ng grabing alinsangan ng maghapon mula extreme northern Luzon hanggang Visayas. Minor radio blackout, umiiral na naman ngayong araw, pero ang geomagnetic field nananatiling kalmado. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng April 30, 2024. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:08 na ng umaga. At dahil huling araw na po ng April at gaya nating inasahan, pumasok po ang negative forecast na wala po tayong nabuong bagyo o anumang low pressure area na naglapit sa atin sa Pilipinas. So active low pressure area ang tinutukoy ko. Hindi kasama rito ang mga equatorial trough. Ibig sabihin lamang ay lumalabas 3 buwan na po tayo na hindi nakaranas na anumang weather disturbance as of this time. Tingnan natin kung by the month of May ay posible na bang may papasok at gaya ng ating huling report, ng isang araw ay meron tayong namamataan na according din sa NOAA na possible merong suspected na posibleng low pressure area na naglalaro between 40% tsansa na may mabuo sa unang first week or second week ng May. Pero titingnan natin at sisikapin ko na makapag-post ako agad ng forecast natin for the month of May. Abang-abang na lamang sa Facebook page mga folks. Samantala, sa lagay ng ating panahon ngayong araw, huling araw ng Martes ng April 30, 2024, ay nanatiling almost stationary ang lagay ng ating panahon na nanatiling grabe ang ating magiging heat index na lagpas pa rin sa 45 degrees Celsius at inaasahang lagpas pa rin sa 35 degrees to 36 degrees Celsius o higit pa ang inaasahan nating temperatura ngayon lalo na sa bahagi ng buong Luzon, Southern Luzon at ilang areas ng Visayas. Medyo sinaswerte ang parting southern part ng Mindanao dahil umiiral sa kanila ang redeveloping intertropical convergence zone. Hindi pa siya pulido. Medyo hilaw na ITCZ pa ito. Dahil medyo alanganin pa yung posisyon ng araw sa ganitong linggo o buwan ng pagpasok ng May. Medyo alanganin pa yung posisyon para maging pulido yung pinaka-ITCZ. Pero nagkakaroon na kasi siya ng mga surface troughs at mga ilang at least hilaw na Coriolis circulation sa may equator line kaya nagkakaroon ng intertropical convergence zone development. Kaya nagkakaroon ng mas madalas na pag-ulan sa may Indonesian Peninsula na nadadamay ang Southern Mindanao area. Sa current conditions, overcast, gloomy pa rin, klaro at few clouds at maaraw, siyempre, at grabe ang nakakapasong init ng sikat ng araw so huwag po masyadong magbibilad at yun ay current conditions natin base sa aking weather station sa Caloocan, sa PIMO Weather Monitoring System. Sa lowest temperature na itala sa amin sa Caloocan, West Grace Park, nakapagtala kami ng lowest of 28 degrees Celsius kaninang madaling araw at 5:04 AM. Pero kahapon, grabe pa rin ang grabing init o air temperature sa amin sa Caloocan. Medyo may halong stainless o humid dahil naghahalo pa rin at patuloy ang medyo mahinang stainless na dumadaloy sa silangan ng bansa. So nakapagtala kami ng 37.5 degrees Celsius na napakataas na air temperature kahapon ito ng hapon at 2:05 PM. Ibig sabihin umabot pa rin sa 50 degrees Celsius ang aming heat index kahapon sa Caloocan West Grace Park. Ayan. So nanatiling napakataas pa rin. Pero kung itatabi natin sa mga officialis na data mula sa data feed ni Pag-asa at kung i-recall natin sa Pinosco kahapon ay nangunguna na may 51 degrees Celsius ang dagupan sa Pangasinan. I-recall lang natin. Pero sa mga nakakita na sa Facebook page ay ito lang din yung record dito kahapon. At nangunguna ang dagupan nga po na pumalo sa 51 degrees Celsius ang kanilang init na pandama. At sumunod na dito sa may take of 47 degrees Celsius.
Kukonfirm ko lang, 47 degrees Celsius ang Apari Cagayan. Bukod sa Apari Cagayan, meron din sa Aborlan, Palawan. Yan, na may tigpo 47 degrees Celsius ang init pandama. At sumunod naman dito na may tigpo 46 degrees Celsius na init pandama ang Tugigaraw sa Cagayan. At dyan sa Coron, Palawan. Yan. At dyan sa bandang Pili, Camarines Sur, na may 46 degrees Celsius din ang init pandama, kabilang na rin ang bahagi ng Iloilo City. And the rest, mula 45 degrees Celsius pababa, na nanguna ang Lawag City, Ilocos Norte, na may 45 degrees Celsius ang init pandama o heat index. Tingnan na lamang ninyo yung mga rest na mga heat index na marami-rami po. Mula sa 45 degrees Celsius na yan pababa. Ibig sabihin, namumutakti ang grabe, ang danger, hanggang merong isang record sa kanila na extreme danger dyan sa bahagi nga po ng Dagupan. At halos pumangalawa lamang kami sa Caloocan na may napakataas na heat index na nasumarado lamang sa 50 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang talaga nangyari na po ang computation na pumasok po ang global mean temperature. At gaya na ating inaasahan ay pasok na tayo o masasabi na natin nasa boiling point na po tayo ng ating climate o boiling point ng klima. Ibig sabihin, wala na tayo sa may bandang extreme temperature, kundi boiling point na tayo. At gaya natin sinabi, last year pa po, ay sinasabi ko na nga po, ay magkakaroon na tayo ng climate crisis kapag tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas. Kung i-recall natin yung mga unang na-report ko, ay mula noong huling araw ng December, patuloy ang pagtaas nito ng negative 0.8 at patuloy pa rin na unang tumaas pa rin siya ng negative 1.2 hanggang nitong huling month of March na nasa negative 0.09. So kung i-add ninyo yan sa average temperature plus yung annual highest temperature, mapapansin ninyo almost magto 2 degrees Celsius ang temperatura na naidagdag sa atin sa buong mundo. So, wala na pong duda kung bakit gano'n na lamang kataas ang temperatura. Kahit i-recall ninyo yan sa mga records si Pag-asa o historical records si Pag-asa, mapapansin ninyo ay naungusan na ang iba nilang historical record ng mga nakaraang dekada. At nitong month lamang na April, naungusan lahat yan. Kahit hindi ko natingnan sa historical record si Pag-asa, ay matik dito pa lamang sa ating monitoring ng global temperature, automatic, i-add nyo lamang ito, yung monthly at yung total ng annual ng global temperature natin, matik alam na agad natin na mga possible na increase ng temperature. So, madali lamang i-compute yan, kaya nga po tayo merong ginagamit na annual global mean temperature. Hindi po isinasawalang bahala yan at nangyayari nga po ngayon. O see, nagde-declare na po ang ating bureau o climate bureau, lalo na kay Pag-asa, at sinasabi na nga nila na boiling point na nga po ang klima natin ngayong taon. So, hindi tayo nagkamali sa ating analysis dahil yung ating pinagkukunan ng data ay galing naman talaga mismo sa mga iba't ibang climate bureau sa buong mundo. At tama nga po ang lumalabas na yung mga records nito from 143 to 1.45 degrees Celsius plus yung ating monthly seasonal cycle, pag inad mo yan, mapapansin nyo, pataas talaga ng pataas ang ating nadadagdagan na temperatura. So, hindi na po tayo magtataka kung bakit halos sa 2 degrees Celsius na ang umaabot na nadadagdagan sa ating temperatura na maikukonsideran na natin talaga na climate crisis. At alam kong napapanood niyo yan sa mga bali-balita na nagde-declare na. At yung ating United Nations, kung di ako nagkakamali, nagsasalita na rin sila. At hindi nga po tayo nagkamali na analysis nitong huli pang December 2023 na babanggitin at babanggitin talaga yan mga po. Samantala sa ating phase streams in past 24 hours, nangunguna naman sa air temperature, highest air temperature, ang Clark Air Base na nasa 39.1 degrees Celsius. Kung mapapansin ninyo, umaabot ng 39, halos 40 degrees Celsius ang mga temperatura natin sa Luzon. Naungusan na talaga yung grabing init natin sa mga nakaraang dekada. Kung sisilipin niyo yung historical record kay Pag-asa, makikita niyo rin yan sa aking monitoring dito sa ating daily climate extremes sa Pilipinas.
Yung monthly climate extremes natin, makikita niyo yung differences dyan. Pag nag-update ang May, lalabas ang update nito, magugulat na lamang tayo, ay laki ng idinagdag sa pinaka-temperatura pagdating ng May. Pag nag-update na itong aking yearly and monthly climate extremes, pasyasyak po tayo lahat na biglang nagsitaasan at naungusan lahat ang nahuling historical records since 1980. So tingnan po natin yan mga folks kapag nag-update niyan for the month of May. Samantala, bukod sa climate base na nangunguna sa 39.1 degrees Celsius, sa lowest temperature naman ay nasa 19 degrees Celsius naman ang pinakamababang temperatura sa Baguio City. So medyo hindi na rin talaga normal ang lowest temperature sa Baguio. Ang inulan naman dyan sa General Santos City na may 28 mm na total rainfall, well, expected na natin yan dahil nga po sa may mga near equatorial trough dyan, extension ng intertropical convergence zone redeveloping at kasalukuyang wala kaming huling record at since huling araw na ng April, asahan na natin ang total rainfall lang namin for the month of April dito sa West Grace Park, Caloocan ay 0.3 mm lamang na napakakulelat o halos flat ang aming total rainfall sa Caloocan. So, napaka-pangit at wala kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan West Grace Park. Pero tayo space weather status na naman at continuous lamang ito. Gaya ng aking unang report, mga nakaraang linggo ay expected na patuloy tayong makakaranas ng M-class category at ngayon ay umariba na naman sa M1.6 yung ating extreme flux. Kung kakamustahin natin yung records ay bagamat tahimik ang ating NOAA KP Index o yung geomagnetic field, wala namang masyado naka-forecast dito at since malayo na ang positioning ng AR3654 sa Earth, di na masyadong rektang nakatutok kaya nanatiling nasa 35% lamang yung radio blackout. Pero nakakaranas tayo ng minor radio blackout according sa ating solar X-ray charge event at kasi simula lamang nito ngayong alas 8, 8:46 AM. Nag-maximum ito as M1.6 nitong 9:14 AM at nagtapos as C8.3 kaninang 9:31 AM. Ngayong umaga lamang naganap ito at pumitik lamang at gaya na ating sinabi sa Facebook page ay hindi agad nagtatagal to, saglitan lamang na nagkaroon ng pagtaas ng ating long and short na ghost satellite imagery ng minor radio blackout. Pumitik lamang sa maximum of 1.53 1.46 to 1.63 watts per M2. So, sagnitan lamang siyang pumitik sa minor radio blackout at kumalma din ito kaagad. Ayun, nag-slope down kaagad. So, medyo makakaranas tayo na medyo difficulty pa rin sa ating mga radio transmission. Medyo fluctuating lang. So, expected na po natin yan mga folks. At apektado ang Mid-Pacific. At nagkaroon nga tayo na inospect easy range din sa Mid-Pacific. At maya-maya idamay na naman ang Southeast Asia. At gaya ng ating forecast nito, nung isang araw pa, patuloy pa rin na nagbo-moderate yung radial velocity ng solar wind, yung bilis ng solar wind, at probably naglalaro pa rin sa halos 300 to mahigit sa 350 km a second yung solar wind velocity. Kung titingnan nyo yung plasma density, ganun din, mataas pa rin, between 5 to 10 ang kanyang plasma density. So medyo naglalaro-laro na medyo malikot ang wind velocity natin sa kalawakan mula sa haring araw. Kaya madalas tayong nakakaranas ng M-class category na solar flare na nagkakaroon na tayo ng mga madalas na minor radio blackout. So expected natin yan mga folks. So dahil sa medyo kumalma na po yung high frequency o degraded frequency, kanina umabot ng 25 MHz yan kanina. Ngayon medyo bumaba uli sa 10. So medyo balik uli sa medyo fair or good ang ating high frequency band conditions. Pero expected pa rin na mga medyo fluctuate na naman. Nagkakaroon tayo ng mga medyo difficulties sa radio transmission kapag medyo tumataas na naman yung ating solar flare arrival sa Earth. Kung mapapansin ninyo, biglang kadyot ko ang pag-bounce dyan sa ating magnetosphere sa Earth. So, hindi natin naiiwasan yan. Pero at least may idea tayo kapag nagkakaroon ng medyo difficulty sa internet transmission o GPS o mga satellite transmissions natin ha mga folks. Sa ating outside humidity, nasa 61% po. So, mukhang pa-dryer na naman tayo. So, hot day at humid ang asahan natin. Lalo na sa silangang bahagi ng bansa, medyo humid sa kanila dyan at medyo sa may sentro ng bansa
kasama na ang NCR ay medyo hot dry weather tayo ngayong araw. Medyo mababa ang atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascals. Medyo nagpaparamdam na ang localized thunderstorms kapag medyo bumababa na po ang ating barometer. At lalo na pag pumitik na ng 1,008 hectopascals yan, sa mga susunod na araw o linggo, ibig sabihin magkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms na, which is nasa peak na tayo ng ating hot dry season. Ibig sabihin po, peak na tayo ng hot dry season noon. At kapag nasa peak na tayo ng hot dry season, pipitik ngayon sa 1,007 hectopascals na magbubunsod na ng mga mas madalas na localized thunderstorms, which is ang pinakahaantay natin. Ang ulanin man lang tayo dito sa Metro Manila. So kasalukuyan, nasa 61% ang outside humidity at 1,009 hectopascals naman at steady to since last hour ang ating atmospheric pressure. So medyo bababa yung ating atmospheric pressure. Sa high tide low tide status ay pa-high tide pa lamang po tayo. May 2 hours and 47 minutes pa to maximum high tide. Tingnan natin kung aabot ba ng 1 meter ang taas nito. Yes, aabot pa rin. Mamayang 1:10 PM, mamayang hapon, aabot daw ng 1.2 meters ang taas ng alon. So habang tumataas po ang level ng karagatan, pwede pong lumayag ang ating malilit na mangingisda dyan. At kung maliligo kayo mamayang hapon, mga bandang alauna, medyo magsama pa rin kayo ng inyong mga guardian. Lalo na sa mga kabataan na gusto pa rin maligo, dyan sa pangpang ng Manila Bay na medyo lalalim po ng mahigit sa 1 meter ang lalim. Kaya mag-ingat mga folks. At ka-update lang ng ating Chandler Index, mukhang tumataas sa moderate ang ating Chandler Heat Danger o Fire Danger at 11.2%. Pagkat moderate, ay wag po natin i-smallin yan dahil may maliit pa rin tsansa na combustion yan, mataas o moderate combustion na magpapabilis ng pagkalat ng apoy sa inyong mga lugar. So, maging watchful na naman tayo. Ingat na lamang po sa anumang magkaroon ng konting sparking na magdudulot agad ng mabilis ang pagkalat ng apoy. Alam naman natin kapag mataas yan o nasa high, mataas din ang tsansa ng fire combustion. Ingat na lamang mga folks. Samantala, sa ating air quality, wala tayong magiging komento. Mukhang natiling maganda ang ating air quality dito mga nakarang araw. Nagpa-fluctuate lang minsan na nagiging moderate ang ating air concentration dahil na rin siguro sa thermal inversion. So, medyo magmas na lamang kapag nagbo-moderate. Pero sa ngayon, medyo nasa good air concentration tayo dito sa amin sa Caloocan. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:12 PM. At ang ating waning gibos na po at 64% na lamang yung liwanag o illuminated ng buwan. Sisikat naman ito bukas ng madaling araw, eksakto alas 12 ng hating gabi. At kinabukasan na ito ng alas 10:29 ng kinabukasan ng umaga, naman ito magmumunset o lulubog. So, kung titingnan natin, palubog pa lamang ito ngayon, yung buwan. So, mamayang hating gabi pa po, ito magmo-moonrise mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday at hanggang kinabukasan na po ng May 1, 2024, magiging klaro po ang ating panahon ngayong maghapon. So, expected ang pagtaas ng ating init mandama at grabing alinsangan na. Huwag po masyadong mag-dehydrate at iwasan po na dumirekta sa araw dahil nakakapaso po ang grabing init nitong maghapon. At wala pong nakaforecast na uulanin according dito sa ating BC weather forecast. Bukas ng Miyerkules, magiging partly cloudy daw ang maghapon. So tingnan natin kung papasok yan. Kaya mayroong forecast na 3% chance na uulanin. So magiging partly cloudy kinabukasan ng Miyerkules. Pero ngayong araw, mukhang maghapon po ay matinding sikat ng araw ang ating mararanasan. So huwag po masyado mag-dehydrate, uminom ng maraming tubig mga folks ha. At ayon sa ating local weather advisory, patuloy pa rin tayo nakakaranas ng intertropical convergence zone, which is yun nga po yung redeveloping ITCZ na discuss ko po sa inyo nung isang araw pa dyan sa may bandang southern part ng Mindanao. Nakasalukuyang nakakaranas sila ng mas maulap na hipapawarin at kalat-kalat na pag-ulan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging mula dito sa infrared heavy rain potential. Magsisimula muna tayo sa katimugang bahagi ng bansa, which is nakakaranas ng maulap at mga ilang kalat-katapulan na may mga ilang moderate and heavy rain showers na nararanasan ngayon ng mga taga-Zamboanga Peninsula and the rest ng Sorsogon at ilang bahagi ng Southern Mindanao
sa may Davao Region. So yan, typically ang Davao Occidental, Suroccidental at ilang parte ng BARM at Zamboanga del Sur. Ayan, ang kaduluduluhan ng Zamboanga Peninsula ay nakakaranas sila ngayon ng extension ng near equatorial trough na developing ITCZ na magpapaulan ngayon dyan. So kung magkaroon ng flash floods, ingat na namang mga folks, the heavy rain potential po, mataas po dyan sa inyong lugar. At kung titingnan natin sa satellite imagery, ay makikita mas maulap na po ang umiiral. Kung sisilipin natin ng mas malapitan gamit ang Himawari 8 ay makikita ang makapal ang kulapan dito. Nararanasan dyan sa may bandang Zamboanga del Sur mula Ipil, Zamboanga City mismo, Isla ng Basilan at Hulu-Sulu, Pagadian, papasok na yan dyan sa may bandang BARM, Cotabato, Lebac hanggang Coronadal, General Santos at Sarangani. Magiging mostly cloudy po kayo dyan at very gloomy po. Kaya asahan po ang mga localized thunderstorms at mga ilang moderate and heavy rain showers na asahan na mararanasan ng mga taga Zamboanga del Sur at dyan sa bahagi ng Cotabato. Ingat po sa flash floods at huwag naman sa nagkaroon ng biglaang guho ng lupa dahil bigla itong lalambot kapag nabasaan ng malakas ang ulan. At mula naman sa General Santos City hanggang Jose Abad Santos, magiging maulap din ang iiran at asahan ang mga localized thunderstorms. Papasok na yan dyan sa bahagi ng Davao Oriental at makakaranas ng mas maulap na himpapurin ang ilang bahagi ng Kidapawan City. Papasok na yan ng Santa Cruz, Adigos at Davao City area. So hanggang sa may bandang Davao de Oro, makakaranas din ng mga mas maulap. Partly to mostly cloudy iiral, so expected ng mga isolated scattered rain showers, typically mga ilang light to moderate showers hanggang Governor Generoso. So nitong maghapon, makakaranas kayo ng mas maulap na himpapurin. Medyo maiibsan ang grabe init ninyo dyan dahil nga po sa umiiral na ito na near equatorial trough developing into intertropical convergence zone. Dahil bakit developing? Dahil unti-unti na po kasi umaangat yung tutok ng haring araw sa atin. Kung nitong mga second week ng April, yung tutok ng haring araw bandang Indonesian Peninsula pa. Yan. So wala pa tayong intertropical convergence zone. Malabo pa. Pero ngayon ay banda rito na kasi yung tutok ng araw, yung daan ng araw dito na. Yan, diyan na siya nagpa-passing pa ganyan. Yung passing ng araw. So dahil yung centroid ng haring araw, banda rito na po kasi yan. So ang tendency, yung intertropical convergence zone dito sa baba, umaangat na siya unti-unti. Pataas na yan ng pataas. So developing na siya. Yan. Pagpasok ng unang linggo ng May, bandang rito na yan, yung intertropical convergence zone. Pag nasa higher peak na tayo, na mga second week yan ng May, probably ang intertropical convergence zone, nandito na po yan. Which is yan na po ang tamang position niya na which is mass breeding ground ng mga tropical cyclone. Yan, mga bandang May na yan. Papasok na yan ng tag-ulan natin. Tuloy-tuloy na po yan. So, pag dyan na po position ang ITCZ line, dyan na po tayo, panigurado. Makakakita na tayo ng mas madalas na mga extended forecast na mga low pressure area developments. Ganun po ang step by step yan mga po. So sa ngayon, redeveloping siya na ITCZ at yung near equatorial trough na magpapulan ngayon sa southern part ng Mindanao, nabanggit ko na nga po, at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Mula naman sa may bandang Balay-Balay Bukidnon, pataas na yan ang northern Mindanao mula Cagayan de Oro, all the way hanggang Butuan hanggang Surigao del Norte. Magiging partly cloudy din ang ira sa inyo at magiging medyo gloomy ang inyong himpapuwid. So, aksahan pa rin ang mga ilang isolated, mga light rain showers ito, scattered rain showers. Mula dyan sa bahagi ng Agusan del Norte, ilang bahagi ng Surigao del Sur, pababa na yan ang Compostela Valley area. So, kalat-kalat po ng mga ilang light and some moderate showers ang mas madalas na iiral sa kabahagian ng buong Mindanao area. Magiging mas moderate at heavy rain showers lamang sa bahagi ng southern part ng Davao Region at ilang parte ng Zamboanga del Sur. Pero pagpasok ng Visayas, magiging partly cloudy lamang mula sa may bandang katibugang parte ng Visayas. Yan, bibilugan natin. Mula dyan sa bahagi ng Baybay City, Maasin, Liloan sa may bahagi ng Leyte, Bohol area, Panglao, Siquijor at katibugang parte ng Cebu sa Maobal, Oslob at sa Negros Region naman mula dyan sa may bandang Tanjay City, Bayawan hanggang Dumaguete. Medyo makakaranas pa rin kayo ng mga partly cloudy dyan pero mangunguna pa rin ang medyo humid na panahon dahil medyo yung ating manipis na stalis ay patuloy pa rin namamayagpag sa silangang bahagi ng ating bansa
na magdudulot ng hot humid diyan sa silangan bahagi pa rin ng ating bansa hanggang sa hilaga na yan ng Extreme Northern Luzon. So, bukod sa magiging partly cloudy, pero mangunguna pa rin ang maalisangang panahon, kabilang na ang buong bahagi ng West Coast sa Visayas, Central at Eastern Visayas. At mula dyan sa bahagi ng Southern Luzon, pataas na po yan, kasama na ang buong Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, damay na ang Metro Manila hanggang Central Luzon ay stationary po na magiging napakamainit at maalinsangan ng ating panahon mga pugsa. Maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan, lalo na sa hapon ng mga taga-Camarines Norte, ilang parte ng Camarines Sur sa hapon, take note yan. At dyan naman sa bahagi naman ng Quezon Province, ay may maliit na tsansa pa rin ng pag-ulan sa bandang Infanta Quezon, Polillo Island, at ilang bahagi dyan sa may bandang Kasiguran oras sa hapon. Mga localized thunderstorm siguro yan, pagsapit ng hapon. Pero manatili ang grabe ang ating air temperature na aabot na naman ng hanggang 37 degrees Celsius, ang posibleng abutin pa rin o mas mahigit pa. Lalo na sa bahagi ng Calabarzon ay manatili ang grabing init natin, kabilang na ang buong Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, yan, yung sakop niyan ng Nueva Ecija. So damay-damay na po ang buong Gapan at buong Bulacan area, lalo na ng mga taga-Zamboanga Peninsula, Central Luzon sa may Tarlac, all the way hanggang Dagupan na nga po. Dahil nakaranas na sila ng umaabot nga po sa 51 degrees Celsius ang kanilang init ng dama dyan. So matik na yan. At mula sa Extreme Northern Luzon, mula dyan sa bahagi nga po ng Benguet, pataas na yan ng Tugigaraw, ay makakaranas kayo ng grabing alisangan pa rin at air temperature. At kung sisilipin natin yung ating contour, kung mayroong update na contour map, mukhang sa ngayon ay walang contour map. So, antay-antay tayo mamayang konti kung magkakaroon ng re-updating sa contour map. Dahil wala pang feedback, wala kahit pag-asa. Pero expected na manguna sa magiging mas mataas ang temperatura ng mga taga-Tugigaraw, tinang bahagi ng Ilocos Norte, pababa na yan ng bahagi ng Tarlac nga po at Zambales area. So, wag pong masyadong mag-dehydrate, minom na maraming tubig at kung maaari, manatiling medyo cool ang inyong temperatura. Pagdala po kayo ng spray, mas maganda, effective po yung parang atomizer para tipid sa tubig at spray nyo po yung inyong mga mukha at ilang parte ng katawan para man lang magkaroon ng preskong pakiramdam. Dahil grabe po talaga, nakakapaso sa balat ang tindig sikat ng araw. So generally, ang buong bahagi ng Southern Luzon at Extreme Northern Luzon, kasama na ang Mimaropa ay patuloy na stationary na magiging maalinsangan at mainit ang ating maghapon mga pools. Except na lamang sa parte ng Mindanao na medyo makakarana sila ng gloomy na panahon at maulan, especially sa nabanggit ko po sa may bandang Zamboanga del Sur at katimugang bahagi ng Davao Region. So sa pagtatapos ng month of April ay nanatiling wala tayong asahan na pamumuo ng ating West Pacific Basin at according sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring at mula na rin sa Hazard Look o Global Tropics Hazard Look Outlook ng NOAA ay wala po. Mula sa unang linggo ng May ay nanatiling way below normal ang magiging rainfall natin. Pero binanggit ko na nga po mga hanggang second week ay may potentially daw po na may at least 20% na may tropical cyclone formation probability daw sa may silangan ng bansa, pagitan nito sa loob ng PAR at labas ng ating PAR. Bandang Guam nga po ito. So, tingnan natin at susubukan ko nga po na mag-post sa Facebook page ng ating latest forecast para sa month of May. Kung may mabubuo ba tayong sama ng panahon, tingnan natin at malalaman po natin kapag nag-resimulate na tayo ng bagong input ng forecast ng mga ibang mga weather agencies, lalo na ng ECMWF at GFS at ng NABGEM. Sa ngayon, sa ating global spectral model, negative po. At makikitaan lamang natin na medyo redeveloping nga po ang ITCC. Ayan o, medyo redeveloping na po yung ITCC natin. Kaya nagkakaroon ng mga ilang Coriolis circulation na dyan. So maliwanag lamang na yung ITCC zone ay redeveloping na nga po. Yan, medyo mababa pa nga lang. Kaya mas madalas uulanin na ang parte ng southern part ng Mindanao. Makakaranas na ngayon sila ng mas maulap dyan at mas uulanin. At kung sisilipin natin sa ibang bahagi ng atmospheric wind speed and direction, palinaw na yung ITCC line ay most of developing na nga po. Ayan hanggang sa unang linggo nga po ng May. Pero ang nalalabing ng bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng mga ridge of high pressure area at easterlies. Ayan, according dito. So, medyo negative pa rin tayo sa southern part ng Luzon at extreme northern Luzon area.
So, kung pagbabasa naman natin ang mean sea level pressure, ay makikita natin yung dito sa bahagi nga po ng redeveloping ITCC, bumababa na po yung atmospheric pressure sa kanila. Naglalaro na sa 1,008 at mayroong portion pa nga, umaabot pa nga ng 1,007 hectopascals. Ayan o. Pero generally, 1,008 to 1,006 hectopascals. So, medyo redeveloping na talaga yung ITCC line dyan. Swerte talaga ng mga taga Mindanao na medyo makakaranas sila ng mga pag-ulan kaagad dyan. So, yun lang po ang ating analysis at mananatili pa rin mababa ang tsansa na may mabubuong sama ng panahon sa atin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa unang pagpasok ng unang linggo ng May. Kung magbabase naman natin yung extended forecast models ng computer models ng iba-ibang weather agencies mula GFS, makikita natin yung ITCC line mas madalas nang nakikitaan din sa may bandang southeast ng Mindanao. Ayan o. So, medyo naglalaro-larunan yung mga low pressure area dyan. Yan, yung mga surface trough. So, hindi na siya equatorial trough. Nagiging ano na siya, most of surface trough na siya. So, very active na yung mga trough systems dyan. Maging sa ECMWF, ganun din po. Ayan o. Pulido dito kay ECMWF, pulido na po yung ITCC. Ayan o, yan. ITCC na talaga yan. Tropical Convergence Zone line na siya. Yan, kitang-kita sa SMWF, malinaw na yung pamumuho ng ITCC. No? So, dahil dyan, mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi na ito ng Mindanao area. Yan, no? Linaw, ITCC na talaga yan. Kay NAVGEM, ganon din, ITCC na rin ang nakikitaan natin dito. So, dumadalas na ang redeveloping yan. So, mas madalas mga localized thunderstorms, mas nararamdaman na ng mga taga-bahagi ng bandang southern part ng Mindanao, especially Davao region o Davao Oriental area. Yan, no? So, malinaw po yan mga folks. Pero sa parte ng Southern Luzon at Northern Luzon, mukhang negative pa rin talaga tayo na mayroong aasahan na magkakaroon ng mga anumang surface trough na lalapit sa Luzon area. So sa ngayon, hanggang unang linggo nga po ng May, wala tayong namamataan, so wala tayong magiging komento. At sa pag-alon, mukhang alanganin ang pagtaas ng alon sa may Eastern Visayas at Mindanao. Pero generally, kalmado po ang buong karagatan sa buong bansa. Wala rin tayong nakataas na gale warning, kahit silipin nyo pa sa Report Pag-asa. Matik naman na po yan. Wala po tayong aasahan na gale warning. Pero ingat na lamang sa East-Listel, grabe po. Mahangin, tapos kasabay pa ang mainit na temperatura para kayong nakatutok sa air blower o hair dry blower. Ganun po, kainit ng hangin na yan sa silangang paybayin ng ating bansa kahit wala po tayong gale force wind. Well, kamustahin naman natin ang buong month ng April, nitong huling araw. At kung papasinin natin sa latest update ay despite na wala namang way below level o critical, mas mababa sa critical level, ang apat na ito mula Angat Dam, Ipo, Lamesa at Magantam, dahil nag-recover na po si Magantam, very worrisome naman itong si Angat Dam, dahil patuloy pa rin bumababa. Mula kahapon sa 188.45 meters, ngayon ay nasa 188.03 meters na lamang. Sa loob ng 24 oras, negative 0.42 meters po ang nababawas. Grabe po ang konsumo ha. At nag-warning na po ako sa inyo last week pa, pag patuloy na bumaba yan at umabot na siya sa pinaka-rule curve elevation niya, iasahan po magkakaroon ng rotational cut-off sa supply natin ng tubig ha, at hindi po tayo nagkulang. Halos 1.63 meter na lamang ang natitira para umabot sa pinaka-critical rule curve elevation. So, babala yan sa ating mga kababayan, lalo na sa Kalakang, Maynila, dahil mostly yan ay nagsusupply sa atin sa Metro Manila. Inuulit ko, 1.63 meters na lamang ang natitira sa deviation rule curve ng remainder ng tubig na supply sa bago umabot sa pinaka-critical level. So, at least, konting-konti na lamang ang remainder na deviation rule curve para pumasok na siya sa red alert. Ayan, yung magbibigay siya as red alert code pag bumaba pa yan. Sa ngayon, nasa green pa siya dahil hindi pa naman siya umaabot sa rule curve pero nanganganib na ito ay umabot na sa mga susunod na araw. At kapag tuloy-tuloy yan, asahan natin na magkakaroon ng declaration sa MWSS na magkakaroon ng rotational cut-off sa supply ng tubig. So kung titingnan natin mula April 1 hanggang ngayong araw, lalo na dito kay Angat Dam, i-separate natin. Yan. Kung mapapansin ninyo, grabe ang pagbagsak ng level ni Angat Dam.
Ngayong buwan lamang yan. So mula, kung sisilipin ninyo, mula January pa yan. Mula January pa yan, bumababa na ng bumababa po yung water level ni Angat Dam. Dahil nga po sa epekto ng ating El Nino at nag-report na nga po ako niyan na bumababa talaga ang level ni Angat Dam since nung mga January pa nga po. At ngayon ay very slow ang pagbagsak ng water level ni Angat Dam. So napakabilis na maubos yung supply ng tubig sa dam ni Angat. So take note yan mga folks ha. Sa mga nagtatanong kung mayroon ba akong yearly para sa water dam natin. Well, ginagawa ko pa po yan. Meron lang tayo inuunang program dahil yung complicated program nito for annually ay mas complicated. So medyo hindi ko muna siya nagagawa. Sa ngayon, monthly pa lamang ang aking nagagawa. Pero magugulat na naman kayo, magkakaroon din tayo ng annual para sa monthly dam water levels natin sa Pilipinas. So sa ngayon, makikita naman ninyo yung epekto. Kada buwan pa lamang, nalalaman na kagad natin na mas mababa o mabilis ang pagbagsak ng water level, lalo na kay Angat Dam, mga folks. So take note yan ha. At anytime, kung hindi man magtaas ng water bill, magkakaroon din tayo ng asahan na rotational na cut-off sa supply ng tubig, mga folks. So ulit din doon naman sa huling araw ng April 2024, i-review natin. Mula nitong kaninang 12 AM, dito sa data feed ni PBOX ay nagkaroon tayo ng at least isang magnitude 4.0 pataas, which is magnitude 4.5. Naganap na naman yan sa Sarangani na naman, dahil sa may bandang southeast ng Sarangani. Magnitude 4.5 po ito. Epicentral depth is 42 km. Naganap ito kaninang 6:24 AM. So ito na yung at least medyo malakas-lakas na naitalang paglindol natin so far. At medyo marami-rami na po. At maring madagdagan pa yan bago mag alas 12 bukas na madaling araw. Pero bibilangin na natin at least yung pahapyaw total earthquakes natin for the month of April at tingnan natin kung malalagpasan pa ba yung huling record ng March 2024. Kung babalikan natin ang total earthquakes ng March, ayan, ito yung total earthquakes natin ng March ay nasa 1,145 total earthquakes po yan. Noong March po So ngayong April, kung i-recall natin, ayan, ito yung month of April, ay nasa 1,036 na po ang total earthquakes. So, tingnan natin kung magiging kapantay ba niya o mas hihigitin pa niya, makakaabot pa ba siya dun sa total earthquakes ng March. Sa ngayon ay nasa 1,036 total earthquakes na po tayo, 964 dito. 964 dito ay nasa magnitudes 2.0 pataas, 62 dito ay magnitudes 4.0 pataas, at 8 sa magnitude 5.0 pataas, at meron tayong tag-iisa na mula sa magnitude 6.0 pataas, at isa sa magnitude 7.0, which is napakalayo naman. Ito ay nasa bandang Taiwan na ito, sa Hualien, Thailand, at Taiwan, ay may itinuring pa rin ni PBOX ito sa location ng 334 km northwest ng Itbayat, Batanes. Kumbaga, parang sinakop pa rin natin o pasok pa rin sa ating Philippine Area of Responsibility. Parang ganun po ang batayan. Kaya pasok siya sa ating records ng strong earthquake sa bansa. Pero nasa Taiwan na kasi yan, so isinama na lamang po sa records dahil naka-include kasi siya sa records nito ni PBOX, so wala tayong magagawa. Kaya meron tayong total of isa na magnitude 7.0 pataas at isang magnitude 6.0 pataas at 8 magnitude 5.0 pataas. So kung titingnan natin, kung ikukumpara natin for the month of March, kung re-recall natin, ayan, ito yung month of March, ay mas kakaunti po yung magnitude 5.0 last month. Tapos, isang magnitude 6.0 lang at walang recorded magnitude 7.0. So, mas kakaunti po yung mas malalakas na mga paglindol. Hindi gaya nitong buwan, ngayong buwan ng April, mas marami po ang malalakas nating paglindol. Meron tayong 8 magnitude 5.0 na malakas na lindol at isang magnitude 6.0 at isang 7.0 na malakas na lindol. So, ipa-finalize natin ito. Pupost ko yan sa ating Facebook page anytime para sa assessment ng monthly total earthquakes. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa huling araw ng month of April, ngayong Martes, April 30, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Martes, April 30, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at sa Facebook page. At visit lamang sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman na ibang detalye na hindi natin naisama sa report ngayong araw. At makikita naman ninyo dito at take note lamang, uminom naman ng maraming tubig at magdala ng backup na tubig dahil asahan po ang mas maalisang araw ngayon sa atin sa Metro Manila ha. At visit lamang din sa aking website para sa real time, lalo na sa amin sa Caloocan, sa West Grace Park. Nakita ninyo yung real time events na yan. At mula sa real time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.